makabagong kagamitan na magagamit po ng Manilenyo, pati yung mga eskwelahan, yung mga public schools natin na kailangan magkaroon ng improvement na dapat mapakinabangan po ng ating mga estudyante. Kabilang na po dito ang aking pagbibigay ng financial allowances sa mga estudyante para lahat po ng mag-aaral kahit paano ay ma-encourage po na sila ay mag-aral. Lalo na po yung mga scholars natin na mabigyan po ng financial assistance. Mahalaga po na ang ating kabataan ay magabayan natin at talagang matutukan na sila po ay mag-aral. At syempre, kabilang na po dyan ang libreng wifi para sa mga mag-aaral sa Maynila. Di po ba malaking bagay? Dahil ang ating apo, ang ating anak, hihingi ng pang-load, 20 pesos, mauubos pa. At least malaking bagay po ito na ang inyong anak ay may magagamit sa kanilang pag-aaral. Hindi na po sila lalabas ng kanilang tahanan para mag-computer. Lahat po ng mga sectoral groups ay dapat bigyan po natin ng paukulang budget para sa mga programa. Lalo na po sa inyo na ako po ay maglalaan ng 30 million pesos na ibibigay para sa livelihood program na extra po ng mga tricycle. Pasensya na po kayo kung kailangan natin sabihin lahat ng ito dahil mas maganda po na kayo ay magkaroon ng pagpipilian sa panahon na kailangan po natin pumili. Alam ko naman po na tayo ay sawang-sawa na. Sukang-suka na tayo sa mga politiko na puro pangako. Pero ako naman po, isa lang masasabi ko, hindi naman po ako nangako, ginawa ko na po ng ilang taon. Pinakita ko po ang pagiging isang tao ay ang pagbaba at pakikipag-usap at harapan sa Maynila. Mahirap po mangako, pero para sa akin na nakita ko po na tayo po ay nasadlak at sukdulan ng ating kahirapan, kailangan na po tayo magsama-sama para magkaroon naman tayo ng mga bagong maglilingkod sa Maynila. Inaasahan ko po na sana sa inyo na kayo po ang nakikita ko sa kalsada na nagpapakahirap kahit mainit, kahit umuulan. Kasi alam po ninyo sa San Andres, ang karamihan po ng mga kaibigan ko po dyan ay mga sidecar at tricycle. Lahat po ng pila dyan sa buong San Andres ay sinasakyan ko po dahil nga po ang katwirang ko, mas gusto ko na po mag-tricycle o mag-cycle kaysa mag-taxi-taxi pa paikot-ikot dahil mas natutulungan ko po yung aking kababayan sa Maynila. Lalo na po dito sa Robinsons, alam niyo naman, pag umulan dyan, makikita mo na kaagad yung tricycle, kaliwag ka na, ma'am, dito ma'am, sakay ka na. Nagtataka po yung mga kasamahan ko, bakit daw pinipili ko mag-tricycle kaysa mag-taxi? Kasi ang iniisip ko po, mas kailangan nyo ng hanap buhay. Ganun po ako kalapit dahil sa San Andres ay punong-puno ko ng sidecar at tricycle. Kaya sana po, maramdaman nyo rin na ang aking damdamin po ay nasa inyo. Alam po ninyo, mahirap pong pasukin ang politika, sa totoo lamang. Bukod sa kahit ano pang gawin mo, minsan gumagawa ka na ng kabutihan, pero may nasasabi pa rin. Pero ang katwiran ko po palagi, kailangan pa rin natin gumawa ng kabutihan, sapagkat yan po ang pinagkaloob ng Panginoong Diyos. Kaya po tayo may damdamin. Kaya meron po tayong tamang kaisipan. Yan po ay regalo sa Kanya na dapat gamitin po natin sa oras na kailangan po natin itong gamitin. At para sa inyo, siguro naman po, nauunawaan ninyo na ako po ay hindi pa nakaupo. Hindi po ako isang politiko na sasabihin, ay bakit si ma'am hindi namigay ng ganito? Ay bakit si ma'am? Kasi alam po ninyo, ayoko pong umupo na sasabihin nila, eh babawi lang yan si ma'am. Ayoko na po ng ganong sistema. Ayoko na po na makuha o manakaw ang budget po ng bayan. Ang kailangan po, yung 34 billion a year ay maibaba direkta po sa inyo at yan po ang aking isang advokasya. Na talaga naman siguro kahit dalhin po yung 34 billion dito ngayon, baka hindi po natin mabilang lahat. Di po ba kahit pagtulungan natin? Ibig sabihin, ganun kalaki po yung budget ng Maynila. Ang tanong po ay nasaan? Magic siguro. Baka may magic. Alam niyo po ba, tayo po, yung Manila City, ay pang-5 sa pinakakinatatakutang lungsod sa buong mundo. Ang number 5 po tayo.
At ngayon, lumabas po sa bagong survey ng Southeast Asian countries, tayo po ang number 1 na dangerous city sa buong Southeast Asian countries. Nasaan na po ang administrasyon ng Maynila? Alam po ninyo, naglakad ako dyan sa ilalim ng tulay, dahil sabi ko nga, subukan ko maglakad sa ilalim, gusto ko makita yung mga kababayan natin dyan. Ako po mismo natakot din sa sarili ko. Tuting taga San Andres pa po ako na pinanggalingan ko sigari ng mga tao. Pero ako po habang naglalakad doon, natakot din po ako para sa sarili ko. So ibig sabihin, hindi rin po talaga biro na tayo po ay nabansagan. Dahil bakit po? Siyempre, kung wala po kayong trabaho, walang makain yung pamilya, napipilitan gumawa ng hindi maganda. Kaya ito po ang nangyari sa atin. Tayo po ay nasadlak sa kahirapan. At bakit hindi po natutuhan yung mga mag-aaral? Tayo po mismo na magkaroon ng magandang kaalaman na sana po galing sa kanila maging transparent po sa atin para maunawaan natin bakit nagkautang pa ng 25 billion pagkatapos po mabenta ang halos lahat ng landmark sa Maynila. Ngayon ang tanong ko po sa inyo, babalik para saan? Ang sa akin lang, ang bigyan po natin ng pagkakataon yung mga sarili po natin. Kayo po mismo dapat ang nandyan. Kayo po mismo dapat ang katuwang ng gobyerno para umasenso po ang Maynila. Huwag po natin isarado ang ating kaisipan sapagkat ang kawawa po dito ay ating pamilya. Marahil bibilihin po ang inyong boto pagdating po ng eleksyon. Siguro palakihan ng bigay. Pero I don't think magbibigay ng sobrang laki kung sa dami. Pwedeng 500, 1,000, 1,500. Pero tandaan po ninyo, kapag kinuha niyo yung pera, okay lang siguro dahil ang isipin po natin, sayang din yan ma'am, mahirap po kumita ngayon. Kaya lang, pagdating po ng araw na isusulat niyo na ang maglilingkod sa inyo, ang kailangan gamitin po ninyo ang inyong puso. Dahil bakit po? Ang mawawala po sa atin ay 34 billion a year na ipagpapalit po ninyo sa 1,500. 3 beses na 34 billion po ang mawawala sa programa ng Manilenyo. Kaya siguro sa akin, yun po yung bagay lang na makakatulong po kayo na isulat po ninyo yung tamang tao para naman tayo naman ay maibsan din po yung ating kahirapan. Alam ko, nag-aalala na kayo ngayon, kinakabahan na kayo dahil baka hindi na kayo makabiyahe kasi anong oras na, malulugi. Asan po yung mga tricycle nyo? Nakagarahe na. Ano po nangyari sa garahe? Nakapagbiyahe pa ho kayo kaninang umaga. Si tatay tawa ng tawa, sabi niya, mo ba tinatanong mo ba? Kasi po gusto ko malaman ninyo na alam ko po yung sitwasyon nyo. Dahil ako po lagi ako nakikipag-usap sa mga tricycle eh. Kasi marami po akong kaibigan tricycle sa Onyx dahil kada sasakay, ma'am, wala akong kita. O sige ba? Kasi pag ako po nagbayad ng tricycle, medyo malaki. Kasi basta naglitanya na sa akin na, ma'am, wala akong pambiling gatas. Siyempre ako naman, may konsensya po. Bibigyan ko agad ng 500. O sana, makasakay niyo ako.